Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat ng nakikinig po sa atin, breaking news. Tentananan! Ayon po kay Representative Chua ng House of Representatives, sumulat na po sa kanila ang Philippine Statistics Authority at 405 out of 677 na mga beneficiaries ni Sara Duterte sa kanyang confidential funds, yung mga binayaran niya mga binayaran ni Sara Duterte para sa information, ay walang records sa Philippine Statistics Authority. Non-existent. Hindi nag-e-exist yung 405 na yan. Out of 677, kinumpute natin yan, 60% ng beneficiaries ni Sara Duterte ng kanyang confidential funds ay hindi nag-exist. Gawa-gawa lang or wala talagang birth certificate. Pwede ba yun? Pero halos lahat ng tao ngayon may birth certificate na eh. Pero itong mga beneficiaries hindi nag-exist. Anong ginawa ni Sara dito? Paano niya ito malalampasan? Mabigat-bigat ito ka-coffee. PSA na ang nagsalita. Paano niya malulusutan yan? Walang record ka-coffee. Saan nyo dinala yung pera? Saan nyo dinala yung milyon-milyon na salapi? Dito sa mga peking pangalan? Kung hindi pa pina-verify ng House of Representatives yan sa PSA, hindi magsasalita itong kampo nila Roque, nila Sara Duterte, na mga palayaw lang daw yan. Pwede ba yun? Lahat ng nakatanggap palayaw. Pero kung paninindigan mo lahat ng palayaw na yan, bakit yung iba may birth certificate? Bakit hindi palayaw? Aba, inconsistencies. Yari kayo dyan. At sabi rin ng COA, Commission on Audit pwedeng gamiting ebidensya sa mga investigasyon yung kanilang findings. Sabi nyo, malinis kayo sa COA. Hala, may nag-comment pa sa akin, sasampalin daw ako ng findings ng COA. Hala, yari kayo ngayon dahil pwedeng gamitin daw yan bilang ebidensya. Hala kayo dyan. Impeachment complaint sa House of Representatives. Yung kaso ni Inday, DOJ ang humahawak. Headline, Inquirer.net at mamaya yung sa ABS-CBN. Over 400 names in the acknowledgement receipts of the Department of Education's confidential funds have no record with the Philippine Statistics Authority. Sabi po yan ni Representative Joel Chua. Kasi ang technique nila sa confidential funds, ka-coffee, ganito ganito lang, ganitong papel. Ito, meron akong voucher dito. Yan may voucher dito. Sige, sulat natin yan. Mary Grace Piatos. Yan. Susulat mo lang dyan, Mary Grace Piatos. Sabi nila, nickname lang daw. Palayaw lang daw. Nakalagay dyan, purchase of information. Ganun lang, purchase of information. 50,000. Pirma. Tapos, cleared. Ang problema, nasilip. Nasilip, questionable. At ang ginagawa pa ka-coffee ng mga nagsusulat, sinasadyang pangitan yung sulat para hindi maintindihan, para hindi ma-verify. Wow, iyari kayo, wala kayong lusot dyan. May mga eksperto na nagsuri dyan sa mga confidential funds na yan. Naku, malaking problema ito. Mga DDS, paano nyo lilinisin to? Sige, paano nyo i-justify? Bakit walang mga birth certificate itong 405 na to na nakatanggap ng records o nakatanggap ng salapi mula kay Sara Duterte? Hindi biro yan hindi yan ayuda na 5,000 lang yung halaga 25,000, 50,000, 100,000 kada isa ang natatanggap. Sa kabuuan halos kalahating bilyon ang naubos ni Sara para ipambayad dyan sa mga beneficiary niya ng confidential funds. Alinsunod dito, tayo po ay sumulat upang isumite ang 677 na pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipt ng DepEd kung saan tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Authority noong December 8. Kahapon, ka-coffee. Kahapon, sabi ko na kagabi, nag-vlog lang tayo Sabi natin, mabilis lang yan sa PSA, mabe-verify nila. 1 week nga sabi natin, 1 week or 2 weeks. So, yan pala. Ilang araw lang ka-coffee. Mabilis naman nila ma-check yan Check lang nila sa system nila Mary Grace Piatos, hindi nag-e-exist. Ito, Uwishi Kangkarok, hindi nag-e-exist. Grabe to 405, walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin
na non-existent yung mga yan. Naku po, nako, marami kayong lilinisin. Ito pa, move on, next topic tayo. Commission on Audit, COA says its reports, findings can be used as evidence. Sabi ng mga DDS, wala kayong patunay, namumulitika lang kayo, sinisiraan ninyo si Sara, demolition job ang ginagawa ninyo kay Sara. Wait lang, dapat tanungin nyo yung sarili nyo sino nagsimula niyan Diba, nananahimik si PBBM nagsisigaw kayo dyan sa Maisog Rally, kayo ang may kasalanan yan. O ngayon, ginantihan kayo, ang masaklap sa ganti sa inyo, may mga ebidensya. Yari kayo dyan. Sa mga nagsasabi na, sabi pa ni Marcoleta, hindi dapat ginagawa ng HOR yung pagsilip sa confidential funds si Sara Duterte dahil di naman sila COA. Wow, anong ibig sabihin yan, Marcoleta? Huwag nang questionin kung paano binaldas ni Sara Duterte. Buti nga nagising tayo dito At least magkaroon ng changes sa ating mga batas para magkaroon ng protection itong pondo na to kasi nagkakaroon ng pang-aabuso dyan. The Commission on Audit has confirmed that its findings, reports, or documents can be used as evidence in the filing of cases against erring public officials. So yan, ma-impeach. Pwedeng magamit sa impeachment, pwedeng magamit sa kaso. Dalawa kasi kaso sa DOJ. Pag na-establish nila dyan sa preliminary investigation, takbo ng korte yan. Makapag-issue ng warrant. Impeachment, matanggal sa pwesto. Ang kagandahan sa impeachment, once na ma-impeach si Sara, hindi na siya makakatakbo sa kahit na anuman pong posisyon. So yung pangarap nila na maging presidente sa 2028, abay imposible na. Yung sa DOJ naman, once na ma-convict siya dyan, ikulong siya. Magkaibang bagay yan, ka-coffee, dalawa yan impeachment at yung kaso sa korte. Speaking for the COA when asked by 4Ps Party List Representative JC Abalos during the House Budget Plenary Debates, Budget Sponsor Representative Francisco Matugas confirmed COA findings can be used as basis to file charges such as violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and malversation of public funds or property. Talaga nga naman. Dapat managot sila dyan kasi kung hindi mananagot, abay pamamarisan niya ng mga kawani ng gobyerno. Yung magkakaroon ng opportunity na magwaldas ng pera, magnakaw ng pera sa kaban ng bayan, hindi na matatakot kung hindi makukonvict ang mga dapat makonvict. Itong si Sara, pag na-convict yan, kahit pa paano, malaking lesson yan sa mga opisyal ng gobyerno na kahit anong posisyon mo, presidente, vice-presidente ka, may pananagutan ka at posible kang makonvict. Tama po yan, magiging part siya ng evidentiary documents for the filing of cases. Abalos backed the funding of cloud services to keep COA records, as he pointed out that the records are disposed after 10 years due to lack of storage. Sabay dapat proteksyonan yan. Kasi, mag-i-enjoy lang yung mga tao na yan ka-coffee. Magpapakasasayan tulad ng ginawa ni Sara Duterte dyan. Hindi naman pwedeng ganyan yan. Hanggang ngayon ka-coffee. Hearing ka-coffee. Last day ng hearing dyan sa House of Representatives. Napaisip ka na ba? Bakit tinapos na itong investigasyon na yan? Sige, may ideya ka? Ako may narinig. Kaya tinapos na itong investigasyon na yan kay Sara Duterte kasi uusad na ang impeachment complaints. Aaksyonan na itong impeachment complaints para hindi naman nagkakapatong-patong. Diba? Kasi kung ongoing pa investigasyon ng Blue Ribbon dyan sa House of Representatives, yung attention nila nandiyan plus the Quadcom kasi hindi pa naman nagra-wrap up yung Quadcom So yung concentration nila nandoon sa mga prior commitment. Kung matapos na yan, ngayon yung Blue Ribbon Committee, wawakasan na nila ngayon yan, ngayong araw mismo, ibig sabihin tapos na yan, they will come up with a report. And then, kung ano yung magiging resolution nila dyan, magpa-file ba sila ng mga bills, meron na, napakinggan ko kanina may mga proposed bills silang isasampa, etc. At once natapos na yan, totally wrapped up na yan, may resolution na, move on na dito sa impeachment. Kaya tinapos nila ngayon yan. Yun ang nakarating sa akin, Yun ang narinig ko. Kaya tinapos nila ngayong araw yan. Pero, may mga packet hearings na magaganap. Diba? Marami kasing problema dyan sa DepEd Maraming mga dapat pang ayusin. DepEd under the leadership of Sara Duterte kasi napabayaan niyang DepEd nung si Sara nakaupo dyan.
So, mainit-init pa ka-coffee, December 9, nasa politico.com, headline yan ka-coffee. Hindi pa tapos confidential fund probe nears end, but House panel to still look into DepEd and laptop deal. Isa pa yan. Malaking halaga yan. Supply ng laptop, nako po, na hindi na-deliver, nako po. Ilang taon yan? Full year? 1 year? Hindi man lang na-action na ni Sara yan. The House Committee on Good Government and Public Accountability, ito yung Blue Ribbon Committee ka-coffee. Sa Senado meron din yan, Blue Ribbon din, no? Will wrap up its investigation into the confidential funds issue but will continue probing other issues including the alleged irregularities in the Department of Education's procurement of laptops and other school supplies. Ang kaibahan kasi sa DepEd sa ibang government agencies, napakalawak ng DepEd ka-coffee. Ang pinakamataas na budget sa gobyerno ng Pilipinas, nakalagay yan sa ating saligang batas. Nakalagay yan sa konstitusyon natin. Ang pinakamalaking chunk, kung itong pizza ka-coffee, yung pizza na yan, yung pinakamalaking slice ng pizza napupunta sa edukasyon yan, sa Department of Education, dahil napakalawak ng DepEd. Imaginein mo, sa kada probinsya, may kanya-kanyang eskwelahan yan, maraming teacher. So, ang pinakamalaking pondo, sa kanila napupunta. Diba? Kung napakalaki ng pondo na yan, nako, kung maraming corrupt dyan, maraming kikitain. Ang laki ng pondo Yung procurement ng laptop na yan, biruin mo sa lahat ng teacher, bawa, let's assume, sige, bigyan lahat ng laptop yan. O ilang laptop yan kada eskwelahan. Ilang school meron tayo yan. Tiba-tiba sila dyan. Diba, isa din sa sinuhulan yung sa procurement office, yung isang boss dyan sa procurement office ng DepEd, nakakatanggap din ng envelope mula kay Sara Duterte. Bakit mo susuhulan? Para may paboran? Posible. Committee Chairperson and Manila Representative Joel Chua made the clarification in an interview before the start of the committee hearing on Monday. And I quote, "Insofar as the confidential fund is concerned, itatapusin na muna namin, but we will not terminate yet the committee hearing." Yan paglilinaw. Meron pang concerns yung iba pa nating kasama na gusto pang i-tackle because confidential fund is just part of the privileged speech of Congressman Rolando Valeriano and manifestation of Congresswoman Gervil Luistro, sabi po ni Chua. Chua said the committee will propose measures to enhance transparency in utilizing confidential funds. In fairness, yan yung pinakamagandang resulta. Sa tingin ko ka-coffee, ang pinakamagandang output nitong investigasyon na yan sa confidential funds, i-regulate yung confidential funds. Kasi prone nga yan sa pang-aabuso ng mga taksil na politiko. Prone sa pang-aabuso yan ng mga magnanakaw na politiko. Kaya dapat regulate yan. Diba? Kasi kung ang mangyayari, yung ginagawa ni Sara Duterte, which I think is nangyayari din, to be fair ka-coffee, to be frank about our system sa gobyerno natin. Hindi lang yan sa opisina ni Sara nangyayari. Nangyayari din yan sa ibang mga opisina. Yun nga lang, ang ibang opisina sumasagot kapag tinatanong sila. Ang problema dito kay Sara, hindi sumasagot. Hindi nagpapaliwanag, assuming na naiintindihan na ng tao yan kung saan binaldas yung pera na yan. So, isa sa pinakamagandang output ng investigasyon na yan ng Kongreso ay higpitan nyo naman, lagyan nyo naman yun ng safeguard. Diba? Protection na naman yung pera ng taong bayan, confidential funds. Kasi biruin mo naman, 50 mil, 100,000. Kapiranggot na papel lang, itong papel lang yan, ka-coffee, yung papel lang na yan, This is to acknowledge receipt of 50,000 pesos for the purchase of confidential information, etc. Mary Grace Piatos, 50,000 pirma. Tapos, ganun kadali. Ubos ang salapi. Kung tulad ni Sara Duterte ang hahawak, simot ang kaban ng bayan. Kaya dapat ma-regulate ng maayos yan. Sige. Umiinit ang ulo natin dito Anong sa inyo dyan, ka-coffee? I-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section. Mapapakamot ka ng ulo dyan Nasa Facebook, nasa YouTube. Baka di pa po kayo naka-follow, please click lang po ng like and follow sa Facebook, YouTube, subscribe at hit the notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. Kung magpapaalam muna sa inyo. Kita-kits tayo mamaya alas 10 ng gabi para sa panibagong upload natin. Bye-bye everyone.